Wala bang maglalabas loob na bang bigla to si Robin Padilla? Akala ng marami na kapag nasa internet ka, pwede mong sabihin na kahit anong walang kahinatnan, no? Isang empleyado ng AirAsia na nagtanggal sa trabaho matapos na mag-post ng, alam mo yan, ng D-word threat, di ba? Kay Senator Robin Padilla, no? Ito ang patunay na ang kalayaan sa pagsasalita ay hindi kalayaan sa mga konsensya at parusa. Hello mga stories! Welcome back sa isa namang content dito sa ating channel mga stories. Wala sa mga gino at ito i-imahin natin ngayon itong sa Random Reaction Podcast o RDR ng isang mainit na issue. Tungkol ito sa social media accountability. Well, corporate pragmatism at ang hangganan ng ating kalayaan sa pagpapayag. Walang paligoy-ligoy, simulan lang na natin. Okay? So, tingnan natin itong timeline na nangyari. Ito, nagsimula sa lahat ng isang post na mula sa isang Jolie na May kung saan sinabi niya, wala bang maglalabas loob na bang bigla to si Robin Padilla, Dahil dito, nakatanggap siya ng matinding backlash mula sa mga netizens. At ito, sumagot ito kay Sir Robin Padilla na kanyang official Facebook page. Ay sa kanya, ang mga ganitong pahayag na nangangampanya sa pag-delete ng kapwa ng tutulak ng mga kriminal na maging paraang demonyo. Okay? Dagdag pa niya, handa siyang pakulo sa ICC para ubusin ng mga kriminal at ipinagpalit ang kanyang masaganang pamilya para sa kapayapaan ng bayan. Pinayuhan din niya na nag-post na manalangin at tumingin ng tao sa Panginoon dahil napakasama sa kanyang hakbangin. So, matapos ang bayan ng sagot ni Robin, naglabas ng public apology ito si Jolie na May, Inamin niya nadala siya sa galit kaya siya gumagamit ng mga agresibo at mapanganib na salita, Humingi siya ng tawad sa paglikha ng takot at sinabing inayos na niya ang kanyang sarili, Ngunit hindi nagtatapos doon, May isa pang post, sorry ulit siya kay Robin Padilla at binigyan niya kapalit ng kanyang nagawa sa natanggal siya sa kanyang trabaho sa sa AirAsia, At kasunod nito, naglabas ito ng official statement na ang AirAsia Philippines, Sinabi na hindi nila kinukonsinti ng anumang gawain ng pagpopromote ng karahasan o malisya. Okay? Nililinaw nila na pananaw ng empleyado ay hindi sumasalamin sa kumpanya at may kaukulang disciplinary action silang ipapataw base sa kanilang internal procedures at due process. Kaya mga stories, punta natin sa aspektong logical at philosophical mga issue nito. Una, ang limitasyon ng freedom of speech. Sa ilalim ng philosophy ni John Stuart Mill na hard principle. Okay? Ang kalayaan ng isang tao ay nagtatapos na kapag nagsimula na itong manakit o magbanta ng kaligtasan ng iba. Okay? Ang ginawa ng netizens ay hindi kritisismo sa politika, Ito ay isang tahasang pagbabanta ng buhay o D-word threat, kaya delete threat, di ba? May malalaking linya sa pagitan ng hindi pagsang-ayon sa pulisya ng isang senador at sa panghikayat ng publiko na beng-beng siya, Ito ay isang matinding anyo ng ad hominem attack kung saan sa halip na atakin ng argumento, physical na buhay na tao ang tinatarget. Okay? So, pangalawa, tingnan natin yung aspeto sa pragmatism, pagdating sa hakbang ng AirAsia, pragmatic ang naging desisyon ng kumpanya. Bawat kumpanya, ay may tinatawag na moral cost,
o code of conduct, no? Bilang isang empleyado, dala mo ang pangalan, ang iyong kumpanya, na kahit sa labas ng oras ng trabaho, lalo na kung nakapublic ang profesyon sa iyong profile, okay? Hindi pwedeng hindi pwedeng isugal ang isang international airline, okay, ng kanilang reputasyon para protektahan ng isang empleyado nagpapakita ng public instability o nangingikayat ng karahasan. Negosyo ito At ang kaligtasan ng brand ang uunahin nila. Even din ako Kaya minsan mga story pag naglalabas ako ng mga opinion, hindi kasi ako bara-bara na maglalabas ng opinion. Lalo na may hinahawakan akong kumpanya. Kaya napapansin nyo, no, na nagsimula ako ng 2025 kasi. Kaya sabihin natin, ganito yung neutral yan. Minsan baka mang sabihin ng ibang kumpanya, ay mali ito, mali ganito, ganyan, ganito. Hindi sila, kasi may kontrata yan, kaya naintindihan ko yung aeration na yan Kaya gano'n Kaya hindi ko sinasabi na paborito yung babae dito hindi ko sinasabi yan. Ang sinasabi ko maglalabas ako ng mga opinion sa internet, lalo na sa pag maging neutral ako, ano ba ang dapat gawin, ganito ganyan. Minsan kasi yung mga kumpanya niyan, ayaw nila ng gano'n. Naintindihan ko kasi ng gano'n mangyari, no. Kaya minsan yung mga mostly sa mga kumpanya ay ayaw nila ng ganun. Lalo na pag ikaw ay naglalabas ka na ng mga saloobin sa internet. Kaya hindi yan, kahit sabihin natin freedom of speech man yan, kahit opinion mo pa yan, ganito, ganyan, ayaw nila na ganun. Kaya naiintindihan ko yan. Kaya currently naka-freelance na ako. Diba? Kaya malaya akong pahayag na kahit anong gawin ko o anong sabihin ko. Pero wala akong inaatake na tao. Thus, ayaw kong ganun. Okay? So, malinaw na tayo doon. Okay? Pangatlo, mapapansin natin yung mga pasensya ng argumentong ad misericordiam o appeal to pity na sa pangalawang apology ng netizens. No? Okay? Nang nilagay niya ng impormasyon sa natanggal siya sa trabaho, kasama ang kanyang panghingi ng tawad. Okay? Na tila nililipat niya ang simpatya ng publiko, no? Pabalik sa kanya bilang biktima. Okay? Ngunit sa batas ng sanhi ng bunga, okay, ang pagkatanggal niya ay hindi pangingipit. Okay? Ito ay direktang resulta na kanyang irresponsableng aksyon. Okay? So, at para sa kay Sir Robby po dyan, logical at kalmado ng kanyang naging sagot dito. Sa halip na gumanti ang panibagong banta o kasuhan agad itong netizens na to, no? Dinaan niya sa paalala ukol sa pananampalataya at moralidad. Okay? Isa itong epektibong paraan upang ipakita ang pagkakaiba ng emosyonal at reaksyon ng netizens at ang posisyon ng isang opisyal na gobyerno. So, masters, no, ang internet kasi ang isang pampublikong espasyo. Okay? Internet space, na public space, kumbaga. Hindi ito isang diary kung saan pwede mong isulat na lahat ng madilim mong maiisip kapag ikaw ay galit. Okay? Bago ka pumindot at mag-post, no, isipin mo muna kung handa kang panindigan ang mga salitang bibitawan mo. Okay? Hindi sapat ang salitang sorry naman kapag nasira mo ang sarili mong kinabukasan at ang reputasyon ng kumpanyang nagpapakain sa iyo. Ba? Matuto kayong paghiwalayin. Okay? Paghiwalayin ang kritisismo at ang pagbabanta. Okay? Kaya mga stories, ano sa pananaw nito sa issue nito? No? Tama ba ang naging hakbang ng AirAsia? Nararapat ba na kinahinat na ng netizens? No? I-comment down below sa mga logical at sa opinion sa baba. No? At kung gusto nyo mga ganitong salita, logical, pragmatism, o sa mga yung mga usapan natin yung mga ganitong yung opinion sa buhay, no?
don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa baba. At sa membership for as low as 39 pesos, no, a month, no? Mapapanood mo ng maaga-aga at saka fresh from the rendering. Fresh from the rendering tuwing gabi yan, okay? So, at saka shoutouts pala sa baba, no? Sa baba nito at shoutout sa iyo. As always, mga stores, thank you and have a great never stores. Bye!